Palagi nating naririnig na mahalaga daw kapag nagbibigay ka ay wala kang hinihintay na kapalit. Kaya nga po sa banal na kasulatan, yan din ay prinsipyo na palaging ipinapanukala ng Panginoong Jesucristo. Diba? Sabi niya, kapag mananalangin ka, huwag mo nang ipaalam sa iba dahil hindi ka na humihingi ng kapalit na papuri mula sa kanila. Pagka may ginawang mabuting bagay yung kanang kamay mo, huwag mo na ipaalam sa kaliwang kamay mo dahil kapag nagkamit ka na ng gantimpala dito sa lupa, hindi ka na magkakamit ng gantimpala sa langit. Amen ba yun? Kaya mas mainam na kapag nagbibigay ka, wala kang hinihintay na kapalit. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong ginagawang mabuti ang Diyos at naghihintay siya ng kapalit? Maniniwala ba kayo sa akin? Mayroong binibigay sa atin ang Diyos at naghihintay siya ng kapalit para talagang makamit natin yon. At anong tinutukoy ko? Pagpapatawad. Dahil malinaw na sinasabi ng Panginoon, hindi ko kayo patatawarin kung hindi kayo magpapatawad ng kapwa ninyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailang pong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod yon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabalanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati natin sa mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Palagi nating naririnig na mahalaga daw kapag nagbibigay ka ay wala kang hinihintay na
kapalit. Kaya nga po sa banal na kasulatan, yan din ay prinsipyo na palaging ipinapanukala ng Panginoong Jesucristo. Diba? Sabi niya, kapag mananalangin ka, huwag mo nang ipaalam sa iba dahil hindi ka na humihingi ng kapalit na papuri mula sa kanila. Pagka may ginawang mabuting bagay yung kanang kamay mo, huwag mo na ipaalam sa kaliwang kamay mo dahil kapag nagkamit ka na ng gantimpala dito sa lupa, hindi ka na magkakamit ng gantimpala sa langit. Amen ba yon? Kaya mas mainam na kapag nagbibigay ka, wala kang hinihintay na kapalit. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong ginagawang mabuti ang Diyos at naghihintay siya ng kapalit? Maniniwala ba kayo sa akin? Mayroong binibigay sa atin ang Diyos at naghihintay siya ng kapalit para talagang makamit natin yon. At anong tinutukoy ko? Pagpapatawad. Dahil malinaw na sinasabi ng Panginoon, hindi ko kayo patatawarin kung hindi kayo magpapatawad ng kapwa ninyo. Patay. Sa kaya tayo pupulutin? Makinig kayo. Totoong mahirap magpatawad. Totoo hindi. Pero hindi imposibleng magpatawad. Yan ang itanim natin sa isip natin bilang mga Kristiyano. Dahil tayo'y kawangis ng Diyos at kung kayang magpatawad ng Diyos ang paulit-ulit, kaya din natin yun. Along lang ba ang pumipigil sa atin para magpatawad? Tanong niyo sa akin, ano? E di kayabangan natin. Yung bang makalimutan mo na ilang ulit ka ring pinatawad ng Diyos? Kaya nga akala ni Pedro, mai-impress sa kanya ang Panginoon eh. 7 ulit po ba akong magpapatawad? Nung sabihin ni Jesus na, hindi ko sinabing 7 70 ulit pa nito. Parang sinabi na rin ng Panginoon, napaka-cheap mo naman, hanggang 7 beses lang ikaw. Pero ang gusto ng Panginoon, 70 ulit pa nito. And don't even try to multiply 70 times 7. Meron akong kilalang ganyan. Yung pala, Father, 70 times 7, sige ho, tatantusan ko na. Dahil symbolic number yan. Ang ibig sabihin ng 70 times 7 sa isip ng mga Hudyo ay pagpapatawad ng paulit-ulit, walang sawa at walang hanggan. Period. So, kapag ka humingi ng sorry ang tao sa iyo, tandaan mo, responsibilidad mo na yung sorry na yon. Pag hindi mo pinatawad yon, pananagutan mo na sa Diyos yon. Ang tao kapag ka hindi humihingi ng tawad, siya ang may pananagutan sa Diyos. Pero kapag ka ang tao humingi na ng tawad sa iyo at di mo pinatawad, ikaw na ang may pananagutan sa Diyos. Number 2, paano, Father, yung mga taong hindi naman humihingi ng tawad? Patatawarin ko ba? Oo o hindi? Oo. Dahil ang pagpapatawad ay hindi suggestion ni Jesus. Ang pagpapatawad ay utos ni Jesus. Nakikinig pa kayo? Uulitin ko. Ang pagpapatawad, hindi suggestion. Utos ni Jesus yan. At pag sinabing utos, pag hindi mo sinunod, ikapapahamak mo. Kaya kung ako sa'yo, magpatawad ka. At ang pagpapatawad, hindi nakadepende sa nararamdaman mo yan, ha? Dahil minsan, hindi mo naman feel magpatawad, pero kailangan mong magpatawad. Tanong mo sa akin, bakit? E di para maligtas ang kaluluwa mo. Ganun kasimple. At sa totoo lang, yung pagpapatawad, parang pagmamahal yan.
Hindi naman nakadepende yan sa nararamdaman mo eh. Nakadepende yan sa determinasyon mo. Dahil maraming araw na ang mga mahal natin sa buhay, hindi naman natin sila feel mahalin. Hindi natin ramdam yung pagmamahal sa kanila, pero ganun pa din, mamahalin pa rin natin sila. Tama o mali? Yung bang mga anak ninyo matitigas ang ulo, gusto niyo yung palaging minamahal? Hindi niyo palaging feel na mahalin yan. Minsan niya ayaw na ninyo ipagplansya ng damit. Minsan niya ayaw niyo nang gisingin sa umaga. Minsan niya ayaw niyo nang ipag-init ng tubig. Bakit? Kasi tamad. Pero ginagawa niyo pa rin. Bakit? Your love becomes a decision. Kahit hindi mo ramdam, gagawin mo. Kasi obligasyon mo. Kasi alam mong ito na ang buhay mo, yung mahalin siya. Kung kaya natin gawin yon sa pagmamahal, kaya din natin gawin yon sa pagpapatawad. Ikaw lang ang nag-iisip na hindi mo kaya kasi hindi mo pa sinusubukan. Yun. Pero pag minsan mong nagawa, makikita mo, kahit mahirap, kaya naman pala. Amen po ba yun? At panghuli, tandaan mo na kapag nagpatawad ka, hindi ibig sabihin nun, wala nang pananagutan yung taong pinatawad mo. Hindi, meron pa din. Kala kasi ng iba, kapag ka pinatawad mo yung tao, nagiging tama na yung ginawa niya sa'yo. Hindi, mali pa rin yun. Pero pinili mo lang na maniwala sa tao na pwede niyang itama yung pagkakamali niya. Kaya nga ito ay karugtong ng ebanghelyo kahapon. Dahil yung ebanghelyo kahapon ay tungkol sa pagtatama ng mali. Paano mo mabibigyan ng pagkakataon yung tao na itama yung pagkakamaling nagawa niya kung hindi mo siya patatawarin? At tandaan mo, ikaw, ganun din. Kaya ka pinapatawad ng Panginoon kasi naniniwala siyang kaya mo pang ayusin ang sarili mo, naniniwala siyang pwede ka pang mas maging mabuting tao. Amen ba yon? Kaya sana ikaw, wag mo ring ipagkait sa iba yung pagkakataon na yon. Palagi ko nga sinasabi sa kumpisal, tayong lahat inuunawa lang ng Diyos kaya niya tayo pinatatawad. Bakit tayo hindi natin magawang makaunawa sa iba kaya hindi natin sila napapatawad? Yun naman ang ibig sabihin ng unawa eh. Una, awa. Dahil kung minsan hindi mo makukumbinsi ang sarili mo na patawarin mo ang isang tao, pero kailangan mong gawin ito dahil iniutos sa atin ng Panginoon. At tandaan mo, huwag mong hayaan ang emosyon mo ang magdikta sa pagpapatawad mo. Sumunod ka dahil ito'y iniuutos sa iyo. At panghuli, tandaan mo na kapag pinatawad mo ang isang tao, hindi mo sinasabing tama siya at ikaw na ang mali. Ang sinasabi mo lang, pinili mo kung ano yung totoong mabuti. At ano yun? Ang utos ng Panginoon na tayo magpatawad dahil kung hindi din tayo magkakamit ng patawad. Totoo po ang narinig ninyo, ang Diyos humihingi ng kapalit. Kung tayo'y kanyang pinatawad, ang hinihingi niyang kapalit, magpatawad din tayo. Hindi dahil humihingi siya sa atin ng utang na loob, kundi dahil ang pagpapatawad natin ay pagganap sa kanyang kalooban na tayo'y maging isang pamilya, na tayo'y maging magkakapatid sa iisang Ama. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow.
400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Halo. Ano pang inihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Halo app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.